Horror Stories by Forest Secrets. Hindi lahat ng umaakyat sa bundok ay ligtas na nakakababa. Dahil may mga lugar sa taas ng bundok na hindi para sa tao. At sa gabing iyon, sa Mount Pulag, may sumama sa amin, pababa. Ang bundok ng Mount Pulag ay kilala dito sa buong Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon sa Mount Pulag. Hanggang ngayon, tuwing nakikita ko ang makapal na hamog o malamig na bundok, bumabalik lahat sa alaala ko. 3 taon na ang nakakalipas nang magdesisyon kaming magkakaibigan na akyatin ang Mount Pulag. 6 kaming magkakasama noon. Ako, si Marco, si Denise, si Alan, si Bea at Joshua. Matagal na naming pangarap makita ang Sea of Clouds sa Mount Pulag. Ang sabi nila, isa raw iyon sa pinakamagandang tanawin sa Pilipinas. Pero hindi namin alam, may ibang bagay din pala kaming makikita roon. Biyernes ng gabi nang bumiyahe kami papuntang Benguet. Masaya pa kami noon, nagkakantahan sa van. Nagkukulitan, nagpaplano ng mga litrato para sa social media. Si Joshua pa nga ang pinakamaingay sa amin. Kapag may multo roon, ikukuha ko ng selfie. Saad nito at nagtawanan kaming lahat. Hindi namin alam ilang oras na ang nakakalipas. Siya mismo ang unang mananakot. Bandang 5:00 ng umaga nang makarating kami sa jump-off point. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid at puro hamog lang. Pagdating namin roon, kinausap kami ng local guide. Matanda na siya, payat at tahimik magsalita. Binigyan niya kami ng paalala. Kapag nasa taas na kayo, huwag kayong sisigaw. Saad nito. At huwag kayong tatawa ng malakas kapag gabi na. Napatingin kami sa isa't isa. Alam naming biro lang yon, pero seryoso ang mukha niya. Maraming hindi nakakakita rito. Ang sabi pa niya, respeto lang. Tahimik kami sandali, pero maya-maya, bumalik din ang kulitan namin habang paakyat kami. Napakaganda ng paligid, puro damuhan, puno ng pine trees at sobrang lamig ng hangin. Pakiramdam namin parang nasa ibang bansa kami. Paminsan-minsan ay kumukuha rin kami ng litrato hanggang napansin ni Bea ang isang bagay. Guys, ilan tayo? Napatawa na lang si Marco. Parang may isa pang nasa likod natin kanina. Muling saad nito. Tumawa lang si Joshua. Baka multo yun. Ang biro naman niya. Pero napansin kong hindi natuwa si Bea. Seryoso siya at mula noon ay naging tahimik na nga siya. Bandang hapon nang makarating kami sa campsite. Mabilis lumamig ang paligid at habang nagtatayo kami ng tent ay napansin ko ang guide namin na nakatingin sa malayo. Parang nagmamasid siya. Minamasdan niya ang gitna ng hamog. Tinanong ko siya, "Ano pong problema?"
Hindi siya agad nakasagot. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May naririnig ba kayong sumisipol? Napatingin ako sa paligid. Wala naman. Umiling lang ako. Kapag may sumipol sa gabi rito, huwag ninyong sasagutin. Saad nito. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero biglang naging mabigat ang pakiramdam ko. Pagsapit nga ng gabi, ay sobrang lamig na halos hindi na kami makalabas ng tent. Nag-dinner kami habang nagkukwentuhan. Pero napansin naming tahimik si Joshua. Nakatingin lang siya sa dilim. Ayos ka lang? Tanong ko. Tumango lang siya. Parang may nakatingin kasi sa atin. Ang sabi niya. Napatingin kami sa direksyon ng tinitignan niya. Purong hamog lang. Wala kaming makita. Napatingin kami sa direksyon na tinitingnan niya. Puro hamog lang. Wala kaming makita. Bandang 12:00 ng gabi nang mangyari ang unang kababalaghan. Nagising ako dahil may narinig akong yabag sa labas ng tent. Parang may naglalakad sa tuyong damo. Akala ko guide lang namin, pero nang silipin ko sa maliit na bukasan ng tent, wala akong nakita. Biglang huminto ang yabag at biglang tumahimik. Pagkatapos ay may sumipol. Mahina lang yun, pero medyo malayo. Subalit malinaw. Isang mahabang sipol. Tumayo ang lahat ng balahibo ko at naalala ko ang sinabi ng guide. Huwag sasagot. Bigla kong narinig si Joshua sa kabilang tent. Sumigaw siya ng sino yan. Agad akong napabangon. Pinigilan ko na lang si Joshua, pero huli na. Pagkasagot niya ay biglang may tumakbo sa paligid ng mga tent. Mabilis, palibot ng palibot. Parang may umiikot sa amin. Nagsisigawan na si Bea at Denise, habang kami naman ni Marco ay hindi na makagalaw. Dahil malinaw naming naririnig na hindi tao ang mga tumatakbo. Maya-maya ay biglang tumahimik. Parang walang hangin at parang wala kang maririnig na kuliglig. At doon namin narinig ang boses. Mahinang bulong ng babae sa mismong likod ng tent namin. Lumabas kayo. Nanginginig si Denise habang umiiyak. Si Marco naman hindi na makapagsalita. At si Joshua nakatulala lang. Parang may nakikita siya. Maya-maya, dumating ang guide namin. Galit ang mukha niya. Anong ginawa ninyo? Tanong niya sa amin. Biglang namutla ang matanda. Pagkatapos ay may inilabas siyang maliit na anting-anting. May sumama sa inyo. Saad nito. Hindi na kami nakatulog. Buong gabi kaming nakakarinig ng yabag sa paligid. Minsan parang may humahawak sa tent. Minsan parang mahinang tawa. At minsan naman parang may umiiyak sa malayo. Bandang 3:00 ng madaling araw, biglang nagsalita si Joshua. Mahina, pero hindi parang boses. Ang lamig dito. Saad ng boses. Napatingin kami sa kanya. Nakatungo lang siya.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Pero hindi normal, parang pilit. May babae raw sa labas. Ang sabi niya, nagkahanap daw siya ng kasama. Napaiyak na lang si Bea habang ang guide naman namin ay paulit-ulit na nagdarasal. Pagdating ng 4:00, nagdesisyon na kaming buwaba agad. Hindi na namin hinintay ang sunrise. Habang pababa kami ng bundok, ay napansin kong may sumusunod sa amin. Hindi ko makita ng maayos dahil sobrang hamog. Pero may anino, laging nasa likod. Kapag humihinto kami, ay hihinto rin siya. Hanggang sa makarating kami sa bahagi ng gubat at doon namin siya nakita. Babaeng nakaputi sa pagitan ng mga puno. Mahaba ang buhok, nakatungo ito at hindi siya gumagalaw. Huminto si Joshua, parang gusto niyang lapitan. Subalit hinila siya ng guide namin. "Huwag kang titingin," ang sabi niya. Tumakbo na kami pababa, hindi na kami lumingon. Pagdating namin sa jump-off point, saka lang kami nakahinga ng maayos. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Pag-uwi namin sa Maynila, nagbago na si Joshua. Tahimik na lang siya. Madalas ay tulala. Minsan ay nagigising siya sa gabi habang may kinakausap. At isang gabi, tumawag siya sa amin at umiiyak. Sinabi niyang bumalik daw kami. Kinabukasan nga ay hindi na namin siya makontak. Pumunta kami sa bahay nila Joshua at doon sinabi ng nanay niya na madaling araw daw umalis si Joshua mag-isa. May iniwang sulat. May naghihintay sa itaas. Ang saad ng sulat. 2 linggo siyang nawawala. Hinanap siya ng pamilya niya, pati pulis, pero walang makita. Hanggang sa may tumawag mula sa Benguet. May hikers daw na nakakita ng isang lalaking nakaupo malapit sa trial ng Mount Pulag. Tahimik lang daw yun. Nakatulala sa ulap. Yun ay walang iba kundi si Joshua. Pero ayon sa rescuers, iba na raw ang itsura niya. Namumutla at payat. At paulit-ulit lang din ang sinasabi niya. May kasama akong babae. Hindi na muling naging normal si Joshua. Pagkatapos nun, tumigil siya sa trabaho. Lumayo sa mga tao. At makalipas nga ang ilang buwan, lumipat sila sa probinsya. Simula noon, wala na kaming balita mula kay Joshua. Pero ito ang mas nakakatakot. 1 taon matapos ang nangyari, bumalik sa Mount Pulag si Marco kasama ang iba niyang katrabaho. At habang nasa campsite sila, may narinig silang sumisipol sa dilim. Pagkatapos ay may boses ng lalaki. Mahina, malamig at pamilyar. Lumabas kayo. Boses daw iyon ni Joshua. Hanggang ngayon, marami pa rin kwento tungkol sa mga nawawala at nagpaparamdam sa Mount Pulag. At may ilan ding nagsasabing mga ligaw na espiritu lang iyon. May iba namang naniniwalang may mga nilalang doon na hindi dapat ginagambala. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi lahat ng nakikita sa bundok ay tao.
At minsan, may mga aninong sumasama pauwi. Kaya dobling ingat kapag pumunta kayo sa Mount Pulag.